DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas ang ating oras, 13 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas, ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig, ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo. Sina Henry Uri at Karen Oyon. DZRH Balansyado. 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 Basta balita, DZRH Balansyado. Basta komentaryo, DZRH Balansyado. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon Pilipinas. Araw po tayo ng Miyerkules, November 19, 2025. Sa ulo ng ating mga balansyadong mga balita. Walong binansagan na kongratista o kongtratista pinakakasuhan ng Independent Commission for Infrastructure at DPWH sa Ombudsman. Mga iniimbestigahan dahil sa flood control scandal, pinapipigilan ng Ombudsman na lumabas ng bansa. Dating Congressman na Zaldico, nagtangkang i-blackmail ang gobyerno ayon po yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Dalawa pang freeze orders sa assets ng government officials na sangkot sa flood control scam nasa AMLAC na. Mga akusasyon ni dating Congressman Elizaldeco patungkol sa budget insertions pinaiimbestigahan ng Makabayan Black sa Kamara. Ika-9 sa mga akusado sa maanumalyang flood control project sa Oriental Mindoro na aresto. Senator Francis Cheese Escudero absuelto sa kasong paglabag sa election law. At barangay captain binaril habang naka-live sa Facebook, patay sa Digos City. Pabuya itinakda sa 2 milyong piso. DZRH Balansyado. Balansyado. Magandang hapon po ulit Pilipinas, sa pangalan ni Henry Uri at Miss Karen Oyong. Ako po si Josa Cruzat. At ito naman po si Wina Pearl Hesoro. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas, 8 kongtratista ang pinakakasuhan ng kriminal at administratibo ng Independent Commission for Infrastructure at DPWH sa Ombudsman. Kabilang sa mga pinakakasuhan ay sina former Representative Zaldico, Representative Edwin Guardiola, Representative James Ang Jr., Representative Journey Nisay, Representative Agustina Pancho, Representative Joseph Lara, Representative Francisco Matugas at Representative Noel Rivera. Ayon kay ICI Chairman Andres Reyes, kaugnay ito ng 1,300 na kontrata sa gobyerno na naselyuhan mula 2016 hanggang 2024 ng nabanggit na contractors o kanilang pamilya na may construction firm. Narito po si ICI Chairman Andres Reyes. Former Representative Elzalde Esco for ESCO Builder Supply. Number 2, Representative Edwin Guardiola for New Wington Builders Incorporated, Laurel Development Corporation, and S.Ang General Construction and Trading Incorporated. Number 3, Representative James Ang Jr. for IBC International Builders Corporation and Adencon Development Corporation. Number 4, Representative Journey Jet Nisay for JBN Construction and Trading. Number 5, Representative Augustina Pancho for CM Pancho Construction Incorporated. Number 6, Representative Joseph Lara for JLL Pulsar Construction Corporation. Number 7, Representative Francisco Matugas for Bumetrix Development Corporation. And lastly, number 8, Representative Noel Rivera for Tarlac 3G Construction and Development Corporation.
Kaugnay niyan, maghahain ng Independent Commission for Infrastructure at Department of Public Works and Highways ng panibagong case referral sa Ombudsman laban sa mga sabit sa flood control scandal. Una nang sinabi ni ICI Chairman Andres Reyes Jr. na 3 kasalukuyang senador ang kabilang sa sunod nilang rekomendasyon. Aniya, naantala lang ang paghahain ng referral dahil sumalang pa sa evaluation ang sinumiteng supplemental affidavit ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa komisyon. Pinapipigilan ng Ombudsman na makalabas ng bansa ang 77 opisyal at personal ng gobyerno na iniimbestigahan sa flood control scandal. Sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na ang mga subject ng investigasyon kabilang ang ilang mambabatas ay dapat isailalim sa foreign travel restriction order. Ipinaliwanag ni Remulla na ang FTRO ay isang legal authority ng Ombudsman na ini-issue laban sa mga government official na nahaharap sa investigasyon. Ayon sa Ombudsman, hihilingin ng opisina ang tulong ng Bureau of Investigation para ipatupad ang nabanggit na kautusan. Samantala, I don't negotiate with criminals. Ito po ang mariing pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pinakahuling video report na inilabas sa Facebook. Kaugnay ito ng umanong tangkang pambablackmail ng kampo ng dating kongresista na si Zaldico kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay PBBM, isang abogado mula sa kampo niko ang nakipag-ugnayan sa kanya at sinubukang makipag-bargain na ipagpaliban ang pagkansela sa passport niko kapalit ng pagtigil nito sa pagpapalabas ng mga video laban sa administrasyon. Tinukoy ito ng Pangulo bilang isang uri ng blackmail at iginiit na tuloy ang pagpapakansela ng pasaporte niko anuman ang mangyari. Pakinggan po natin si Pangulong Bongbong Marcos. Lastly, meron po akong ibabanggit sa inyo. Dinapitan po kami ng abogado ni Zaldico at nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakanselihin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. I do not negotiate with criminals. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag-destabilize sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Zaldi, makakansela pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa hustisya. Samantala, bago sa pagpapatuloy ng ating balita, meron po muna tayong Flash Report. Flash Report! Isang residential area sa Marikina City ang nasusunog ngayon. Nakatutok dyan si RH27 Noche Kakas. Noche. Josa at Wina Pearl, natusunog ngayon itong residential area sa Barangay Concepcion 1, lungsod ng Marikina. Itinaas na ng Marikina City Bureau of Fire Protection ang sunog sa unang alarma. Particular na itong Simeon Village. Patuloy ngayon ang responde ng pamatay at sunog, lalo na ang mga fire volunteers group sa lugar. Abangan ang iba pang detalye, RH27 at Chikakas DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, inakusahan ni dating Congressman Zaldico si First Lady Liza Araneta Marcos na umano'y kumokontrol sa presyo ng ilang agricultural products. Sa panibagong video na kanyang inilabas ngayong araw, iginiit niko na hawak umano ng First Lady ang ilang rice importers at may impluwensya siya sa paggalaw ng presyo ng bigas. Dagdag pa ng dating mambabatas, habang iniimbestigahan noon ng House Committee on Agriculture ang agricultural smuggling at pagtaas ng presyo ng pagkain. Bigla umano itong ipinahinto ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Pakinggan po natin at panoorin ang bahagi ng video ni Zaldico. Habang iniimbestiga nito ng Quinta Committee na pinamumunuan ni Congressman Joey Salceda, bigla na lang itong pinahinto ni Secretary Kiko Laurel Chu matapos niyang ipakita ang isang confidential report. Nakasaad dito na si First Lady Liza Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers.
Ayon kay Secretary Laurel, maaapektuhan daw ang First Lady kung itutuloy ang investigasyon dahil kasama raw nila sa Vietnam visit ang ilang importer ng bigas at nag-dinner pa raw sila roon. At noong araw din yun, tumawag si Congressman Sandro Marcos kay Speaker Romualdez upang ipatigil ang House investigations tungkol sa bigas as instructed ng Pangulo. Pinaratangan din ni Ko ang kapatid ng First Lady na si Martin Araneta na umano'y may kinalaman sa pagsirit ng presyo ng sibuyas hanggang 600 piso kada kilo noong taong 2022. Ayon kay Ko, pinatigil din umano ni dating House Speaker Martin Romualdez ang investigasyon ng Kamara sa naturang issue alinsunod sa direktiba ng unang ginang. Narito po ulit ang bahagi ng video ni Zaldico. Doon lumabas ang pangalan ni Martin Araneta bilang isa sa mga nasa likod ng kontrol sa importasyon ng sibuyas. Pero hindi po natuloy ang investigasyon. Ang sabi ni Speaker, tinawagan daw siya ni First Lady Lisa Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Kaya walang natuloy at walang naparusahan. Kaugnay niyan, binatikos ng Malacanang ang umano'y magkakaibang bersyon ng kwento ni dating Congressman Zaldico kaugnay ng mga video na inilalabas niya online. Sa press briefing, pinuna ni Palace Press Officer at Undersecretary Attorney Claire Castro ang paiba-ibang itsura ni Ko sa mga video, partikular na aniya ang hairstyle ng dating mambabatas. Dagdag pa ni Castro, tila nagbabago-bago umano ang storyline ni Ko sa bawat pahayag, dahilan para lalo umano nung lumabo ang kanyang mga aligasyon. Pakinggan po natin si Castro. At sa atin naman po, bago tayo magbigay ng anumang tugon dyan, mas maganda po siguro na tapusin na muna, kung siya man po yung nagsasalita, ni Zaldico ang kanyang mga mensahe, ang kanyang mga di umanong mga kwento. Mula video 1, 2, 3 hanggang video 4 and 5, madaling nag-iba ang kanyang hairstyle. Kaya tuwing makikita natin at masasabi natin ang mga inconsistencies, maaaring magbago rin siya ng kwento. So dapat matapos muna lahat ang kanyang mga sinasalaysay, dahil sa tuwing mapupunan natin ang kanyang mga inconsistencies, sumasabay po ang kanyang pagbabago ng kwento sa pagbabago ng hairstyle sa video. Bumuelta ang Malacanang sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na handa umano siyang pumalit kung sakaling magbitiw sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Sa press briefing sa Palasyo, iginiit ni Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro na hindi katanggap-tanggap para sa isang vice-presidente ang magpaabot ng ganitong pahayag na tila ina-anticipate ang pagbibitiw ng Pangulo. Ayon kay Castro, ang ganitong pahayag ay nagdudulot umano ng political destabilization at nakakasira sa kumpiyansa ng publiko sa kasalukuyang administrasyon. Narito pong mali si Yusek Castro. Ang tanong din natin sa taong bayan, handa na po ba kayo sa mas marami pang Mary Grace Piatos? Unang-una po, ang Vice Presidente, hindi acceptable, it is not acceptable for a Vice President to anticipate the resignation of the President. Presidente na pinagsisigawan nilang bumaba sa pwesto. This is definitely a form of political destabilization. Pinapahina niya ang public confidence ng tao sa administrasyon. And those words contribute to the climate of uncertainty and crisis. Sa iba po nating balita, pinabulaanan ni Palace Press Officer Claire Castro ang umano'y leaked voice recording na iniuugnay sa kanyang pakikipag-usap sa isang vlogger. Ito po ay matapos ipresenta ni Senator Robin Padilla sa pagdinig sa Senado ang audio clip na nag-uugnay kay Castro sa paid vloggers. Sa press briefing sa Malacanang, iginiit ni Castro na matagal nang kumakalat ang clip at hindi siya ang babaeng naririnig sa recording. Pakinggan po natin si Castro. For the satisfaction of Senator Robin Padilla,
Hindi po ako ang nasa video clip. Dahil sa ating pagkakaalam, itong video na to ay lumabas na noon pa at ibang muka ang pinapakitang binabanggit na madam. Hindi nga po ito kinover ng mainstream media. Dahil lumalabas, ayaw nila maging lihitimong balita ito nang hindi naman nila alam ang source. So I deny that the person or kung sino man sa dalawa doon, na it's I who was talking to a certain vlogger. Kasunod nito, kinwestiyon ni Castro ang hakbang ni Padilla na bagaman itinutulak ang anti-troll farm bill. Hindi umano niya sinisigurong beripikado ang sources ng mga ipinepresenta niyang materyales. Hindi naman isiniwalat ng senador kung saan nanggaling ang audio clip. Samantala ay a-abolish na ng Malacanang ang Office of the Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs. Kasunod ito ng pagkakatalaga sa dating pinuno nito na si Special Assistant to the President Frederick Go bilang kalihim ng Department of Finance. Ang natunong opisina ay nilikha sa pamamagitan ng Executive Order No. 49 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong December 15 taong 2023 at direktang nasa ilalim ng Office of the President. Kabilang sa mandato ng tanggapan ang pagbibigay sa Pangulo ng strategic advice sa mga halagang usaping pang-ekonomiya tulad po ng inflation, seguridad sa pagkain at galaw ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Tungkulin din itong mag-coordinate, mag-monitor at magsuri ng mga prioridad ng programa at proyekto sa ilalim ng Philippine Development Plan 2023 hanggang 2028. Muli, narito po si Yusek Castro. Tinawagan po natin si Secretary Frederick Go at sinabi po niyang madidissolve ang OSAPEA. At muli, anong meron pa? Number 1, bakit? And number 2 po, hindi po ba ito makaka-affect sa mga ongoing trade negotiations such as yung mga FTAs and the tariff po with the US? According to SecGo, ang DTI naman daw po ang siyang nag-handle ng technical and substantial work with regard to trade agreements. So wala naman po maaapektuhan. And considering na galing po si Secretary Go sa OSAPEA at siya din naman po ang magiging Secretary ng Department of Finance. So magkakatulungan po yun. DZRH, balansyado. Antabayanan po sa ating pagbabalik ang iba pang mga maiinit na balita. Dalawa pang freeze order sa assets ng government officials na sangkot sa flood control scam abay nasa AMLAC na. Samantala mga akusasyon ni dating Congressman Zaldico patungkol po sa budget insertions sa pinaiimbestigahan ng Makabayan Black sa Kamara. Yun naman daw pong ikasiyam sa mga akusado sa mga anomalyang flood control projects sa Oriental Mindoro. Na-aresto na rin po. Si Senator Cheese Escudero naman po absuelto na sa kasong paglabag sa election law. Samantala, barangay captain na binaril habang naka-live sa Facebook, patay sa Digos City, pabuya itinakda sa 2 milyong piso. Ang lahat ng yan at iba pa sa ating pagbabalik kay Pilipinas ang ating oras, 5:32 ng hapon. Ang oras. DRH, balansyado. Tayo po ay nagbabalik sa DZRH Balansyado. Nakakasama niyo pa rin po. Minus ka Henry Uri at Miss O, Miss Karen Oyong. Ako po si Josa Cruzat. At ito naman po si Vina Pearl Hasoro. Maya-maya makikibalita tayo sa DOST Pag-asa patungkol sa kalagayan na binabantayang bagyong si Verbena. Pero partner, base sa kanilang inalabas na latest bulletin, napanatili ng bagyong Verbena ang kanyang lakas habang papalapit sa katubigan ng Kalayaan Islands. Huli daw pong namataan ang severe tropical storm sa layong 230 kilometers northeast ng Pag-asa Island, dyan po sa Kalayaan, Palawan. Taglay ng bagyo ang pinakamalakas na hangin na 95 kilometers per hour malapit sa gitna. Bugso na aabot hanggang sa 115 kilometers per hour
at kumikilos pa kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Nakataas pa rin po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 dyan po sa Kalayaan Islands. Ang banggit po ng Weather Bureau ay inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang STS Verbena. Mamayang gabi po yan o bukas ng umaga. Pero of course, mamaya magtatanong din tayo sa Pag-asa. Yung ay inaasahan na mga lagay ng panahon hanggang sa weekend. Kasi kung hindi ako nagkakamali ay merong parang concert. Sa weekend. At nagbabala nga din ang NLEX ng inaasahang masikip na daloy ng trapiko. Kaugnay niyan, humingi tayo ng weather update. RH Weather News. Si Rob Gillian ng DOSD Pag-asa. Magandang hapon po. Magandang hapon din sa inyong mga taga-subaybay. Itong si Bagyong Verbena, isang severe tropical storm, ay huli nating namataan sa gitna ng West Philippine Sea sa layong 230 kilometro. Hilagang-silangan ng Pag-asa Island sa bahagi ng Kalayaan, Palawan. Taglay ang pinakamalakas na hangin, abot sa 75 kilometro bawat oras malapit sa gitna. May mga pagbugsong aabot naman sa 115 kilometro bawat oras. Patuloy itong kumikilos pakanluran sa bilis na 15 kilometro bawat oras. Ito ay nagdudulot pa rin ng mga pagbugso ng hangin sa bahagi ng Kalayaan, Palawan, kaya patuloy na nakataas ang babala ng bagyo bilang isa sa nabanggit na lugar. Wala na itong direktang epekto sa ibang bahagi ng ating bansa, maliban na lamang sa mga pag-ulan na posible pa rin idulot ng outer circulation dito sa bahagi ng Palawan. Itong bahagi naman ng Northern Luzon, baging itong Nueva Ecija at Aurora, ay patuloy pa rin makararanas ng maulap na panahon, may mga pagbugso ng hangin at mga pag-ulan dahil sa pinagsamang epekto ng amihan at ng shear line o yung pagsasalubong ng amihan natin at ang easterlies. Yung easterlies naman, mataas ang tsansa ng thunderstorm na idudulot nito sa bahagi ng Quezon at Camarines Norte. Sa ibang bahagi naman ng ating bansa, inaasahan ang pagbuti ng panahon pero asahan pa rin ang possibility ng thunderstorms o mga dagliang pag-ulan lalo na sa dakong hapon o gabi. Inaasahan na itong si Verbena ay lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility mamayang gabi o bukas ng umaga, pero patuloy pa rin nakataas ang signal number 1 sa Kalayaan dahil malapit ito sa border ng ating Area of Responsibility. Okay po. Sir Rob, inaasahan naman na mataas pa rin ang pag-alon sa mga dagat baybayin ng Hilagang Luzon at sa dagat baybayin ng Kalayaan Islands dahil nga sa epekto ng amihan at ng nabanggit na bagyo, delikado po sa maraming uri ng sasakyang pandagat. Wala tayong ibang binabantayan na anumang namumong sama ng panahon na maaaring makaapekto sa lagay ng ating bansa sa susunod na 3 hanggang 5 araw. Okay, sige po. Di bali, Sir Rob, maganda ang panahon natin ngayong weekend. Sa ngayon, dito lalo sa malaking bahagi ng Pilipinas, except nga lang dito sa may bahagi ng Northern Luzon at sa may Aurora area. Yan, baka patuloy pa rin ang pagulan. Pero dito sa Metro Manila, inaasahan natin na magiging magandang panahon. Prepare lang tayo sa mga thunderstorms, especially sa hapon o gabi. Ayun, Sir Rob, patapos na po ang 2025. Ilan pa po ang inaasahan natin papasok na sama ng panahon po sa ating bansa? Hindi malabo na magkaroon pa tayo ng 1 o 2 na bagyo na maaaring makaapekto sa ating bansa. At batay sa ating climatology o sa mga historical na datos natin, ang mga bagyo tuwing Disyembre ay usually westward moving at landfalling yan sa gitna o katimugang bahagi ng ating bansa, gaya ng mga track ng mga huli nating mga naging bagyo. So usually yan ang problema natin pag December kasi usually landfalling talaga yung mga bagyo natin. So patuloy po sana magantabay ang mga kababayan natin sa updates ng Pag-asa at sumunod sa mga abiso ng ating mga lokal na pamahalaan. Okay, maraming salamat po, Sir Rob. Maraming salamat, magandang gabi. Naghang lang ng konti yung aking stinger dito, pero balikan natin. Maraming salamat, Sir Rob Gile ng DOST Pag-asa. Balikan po natin ang mga balitang tinutukan natin dito sa DZRH. Yan, dahil 2 pa pong bagong freeze orders sa assets ng mga opisyal ng gobyerno na isinasangkot sa flood control scandal ang nasecure na ng Anti-Money Laundering Council. Ayon po sa AMLAC, saklaw na ang kautusan ang 230 na bank accounts, 15 insurance policies, 2 helicopters at 1 eroplano. Ipinahayag po ng AMLAC na ang halaga ng naturang air assets ay nasa 3.9 billion pesos. Sa kabuuan, naabot na sa
3,566 na bank accounts, 198 insurance policies, 247 na sasakyan, 178 na real properties at 16 na e-wallets ang isinasa ilalim sa freeze orders dahil sa koneksyon sa flood control mess. Ang halaga po ng mga tinutukoy na assets ay aabot sa 11.7 billion pesos. Samantala, isinumite ng Makabayan Black sa Kamara ang resolusyong paimbestigahan ang umano'y kickback scheme na ibinulgar ni dating Congressman Zaldico para kina dating Speaker Speaker Martin Romualdez at Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay House Deputy Minority Leader Antonio Tino, hindi na biro ang mga alegasyon dahil direkta nang dinadawit si Pangulong Marcos na may malaking papel sa umano'y insertions at kickbacks mula sa infrastructure projects. Pinuna rin ni Tino ang takbo ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee dahil tila may nangyayaring gatekeeping o pagtatago ng mga impormasyon sa halip na dinidinig ang mga paratang ni Bernardo. Kinuwestiyon ni Kabataan Party List Representative Rene Co ang tila kawalan ng interes na maimbestigahan ang dating Little President na si dating Executive Secretary Lucas Bersamin, dating Budget Secretary Amena Pangandaman at dalawa nitong Undersecretary sa DBM dahil maraming dapat ipaliwanag ang mga ito sa halip na nagbitiw lang sa pwesto. Kaugnay niyan, pinaiimbestigahan ng Makabayan Black sa Independent Commission for Infrastructure si Pangulong Bongbong Marcos matapos ang pagdawit sa kanya ni resigned Congressman Zaldico sa flood control mess. At 11 pa pong individual ang pinasisiyasat nila, kabilang sina dating Executive Secretary Lucas Bersamin, dating Budget Secretary Amena Pangandaman at dating House Speaker Martin Romualdez. Personal na isinumite ni na Representative Antonio Tino at Rene Luisco at former Representative Emmy De Jesus ang kanilang kahilingan sa komisyon. Ayon po kay Tino, hindi dapat palagpasin ng ICI ang alegasyon ni Co na si Pangulong Marcos umano ang nagkumpas sa 100 billion pesos na insertion sa national budget. Seryoso anya ang alegasyon at sa kauna-unahang pagkakataon, direkta nang may nagturo sa Pangulo na sangkot umano sa korupsyon. Ipasisilip din ng Makabayan na ang mga alegasyon ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na ayon kay Senator Ping Lacson, sinabi sa kanya na may mga tao sa Malacanang na ginamit lamang ang pangalan o ginamit lamang si Pangulong Marcos para paniwalain si Co na ito umano ang nag-utos ng insertion. Pakinggan po natin si Representative Antonio Tino. Napakaseryosong aligasyon po nito and for the first time, direktang tinuturo na po ang Pangulo na may direct involvement sa corruption na ito. Maraming mga ibang personahe na binanggit, kabilang si former Executive Secretary Bersamin, si former DBM Secretary Pangandaman, iba't ibang mga USEC. Ang pinaka-recent na binanggit, Department of Justice Undersecretary Jojo Cadiz. DZRH, balansyado. Sa ating pagbabalik, kapuntahan natin ang mga ulat sa labas ng ating himpilan ng ating oras, 11 minuto bago mag alas 6 ng gabi. DZRH, balansyado. Tayo po ay nagbabalik sa DZRH Balansyado, ang ating oras 6 na minuto bago mag alas 6 ng gabi. Puntahan na natin ang ating mga balansyadong reports. Balansyadong balita. Puntahan natin ang Senado, mabagal na bigayan ng ayuda sa mga tinamaan ng kalamidad. Kinastigo ni Senator Bongo. RH28 Raymond at Paas, ibilita mo yan Raymond. Pinuna ni Senador Christopher Bongo ang mabagal na pagdating ng mga ayuda sa mga lugar na tinatamaan ng kalamidad. Ayon kay Go, mabilis at umaapaw ang mga ayuda sa panahon ng eleksyon, ngunit bumabagal kapag tapos ng halalan at sunod-sunod naman ang mga bagyo at lindol.
Babala ng senador, hindi ito dapat nangyayari kahit pamalapit ng maubos ang pondo ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS habang tumataas ang bilang ng mga kababayan nating nangangailangan. Dapat ay priority lagi ang mga indigents o ang mga nasa krisis at hindi maging dahilan ng politika upang maantala ang pagbibigay ng ayuda sa mga biktima ng kalamidad. Ang kanyang binabanggit ay batay umano sa kanyang karanasan bilang isang senador at nanilbihan dati sa Malacanang. Nanawagan ito sa Department of Social Welfare and Development o DSWD na gumawa ng hakbang upang maiwasan ang mga mahahabang pila sa mga bigayan ng ayuda upang maibsan ang pangailangan ng ating mga kababayan. Una ito'y inihain ni Go ang Senate Bill No. 676 upang tiyakin na walang delay sa implementasyon ng programang AICS o Assistance to Individuals in Crisis Situation. Ito si RH28 Raymond Dadpas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat RH28 Raymond Dadpaas. Samantala, extension ng estate tax amnesty inaprubahan ng komite sa Kamara. Ang buong detalye sa report ni RH12 Milky Rigunan. Miss Milky? Inaprobahan ng House Committee on Ways and Means ang substitute bill na naglalayong palawigin ang period of availment ng estate tax amnesty. Ayon kay Representative Miro Kimbo ng Marikina, chairman ng komite, layo nito na bigyan ng pagkakataon ng mga pamilyang Pilipino na magkaroon ng mahaba, simple at abot-kayang presyo sa matagal nang hindi nababayarang estate taxes na karamihan ay minana o inherited. Sa bill, saklaw ng coverage ang mga ari-arian ng mga yumao na namatay ng on or before December 31, 2024 at palalawigin ang filing period hanggang December 31, 2028. Ito ay para maiwasan ang mga tagapagmana at mga benepisyaryo na maka-avail ng amnesty ng walang penalties, surcharges o interest at papayagan ng installment payment sa loob ng 2 taon. Sabi ni Kimbo, malaki ang naipasok na pondo dahil sa estate amnesty mula 2019 hanggang 2024 ay umabot ng halos 12 billion pesos. Pero higit dito, ayon kay Congressman Kimbo, patuloy silang mabibigyan ng pagkakataon na maayos ang papeles ng mga yumaong kapamilya at ng mga property na pwede nang magamit for personal or economic reasons. Ako si Milky Rigunan nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat naman ng Milky Rigunan. Samantala, higit 15,000 pulis ikakalat daw po sa November 30 rally. Detalye ibalita mo RH52 Edniel Parosa. Dadamihan pa ng pambansang pulisya ang ide-deploy sa araw ng ika-2 trillion peso march kontra katiwalian sa Nobyembre 30 mula sa higit 9,000. Ibinalita ni PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo na kasadong ikalat ang 15,097 personnel sa darating na weekend. Kasabay nito ay magdedeklara ng pinakamataas na full alert status sa NCRPO 2 araw bago naturang pagtitipon. Sabi ni Tuanyo sa Campo Crame, pagsasamahin ng PNP ang mga natutuhan nito sa marahas sa September 21 rally at religious gathering kamakailan. Kabilang umano rito ang pagtatalaga ng dagdag na arresting officers upang makatutok ang civil disturbance management teams sa kanilang trabaho. Sa ngayon ay tanging sa White Plains sa Quezon City pa lamang ang may aprobadong permit habang bawal pa rin ang kahit anong programa sa Benjola at paligid ng Malacanang sa Maynila. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Edniel Parosa. Sa iba pa nating balita, PIDEA at Korea Coast Guard lumagda sa isang Memorandum of Understanding para sa pagpapalakas ng depensa sa karagatan versus drug smuggling. Ang detalye sa report ni RH27 Noche Kakas. Noche? Uwi na at Diyosa, formal na pinagtibay ng Philippine Drug Enforcement Agency at ng Korea Coast Guard ang isang pinalakas na pagtutulungan upang protektahan ang mga hangganang pandagat mula sa koridor ng pagpupuslit ng droga. Ang Memorandum of Understanding ay nilagdaan ni PIDEA Director General Jose Quezagani Neres at ni Korea Coast Guard Commissioner General Kim Yong-gin sa KCG Headquarters sa Incheon Republic of South Korea. Sa ilalim ng MOU, nangangako ang PIDEA at KCG
na magtatag at magpapanatili ng malapit na kooperasyon sa pamamagitan ng pagpapalitan ng impormasyon tungkol sa mga pamamaraan ng pagbebenta, pagtatago ng droga at mga pattern ng criminal activities na maging ang mga kumuusbong na narcotics na sangkap bukod sa iba pa. Nilalayon din ng partnership na mapabuti ang magkasanib na kakayahan upang matukoy, mapigilan at magambala ang mga operasyon ng transnational drug smuggling. Ayon kay PDEA Yosek Isagani Neres, ang matibay na kolaborasyon ay isan sa nagpuprotekta sa mga tao at nagpapanatili ng kinabukasan ang mga tanging paraan upang maiwasan ang mga criminal network ng droga na pagsamantalahan ang mga karagatan na tinitiyak ang katubigan ng Pilipinas at Timog Korea ay ligtas, panatag at hindi mapapasukan ng illegal drug trade. RH sa 27 na chikakas sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH27 Noche Kakas. Samantala malakas na kumpiyansa ng mga negosyo sa Maynila patuloy sa kabila ng hamon sa ekonomiya ng bansa. RH29 Boy Gonzales sa report. Boy G. Yes, wina na tiling matasag ang negosyo sa lungsod ng Maynila patungo sa 2026 ayon sa datos ng Bureau of Permit mula sa 55,924 na rehistradong negosyo ngayong taon. 1,390 ang nag-retire o 2% sa 2.48% habang 7,265 ang bagong rehistro patumbas ng 12.99% ang registration rate. Nagresulta ito sa net business growth rate ng 10.51%. Ayon kay Mayor Isko Moreno Dumagoso, bunga ito ng mga reformang ipinatupad mula Hulyo taong 2025 kabilang ang muling pag-activate ng IBOS, pagbawas ng zoning requirement at mas mahigpit na revenue enforcement na nagtulak sa pag-angat ng collection na efficiency mula 61% tungong 81%. Nangyari mano ang pag-angat sa gitna ng mas maingat na economic outlook sa bansa matapos ibaba ng AMRO ang 2024 growth forecast at balaan ng BMI ang posibleng paghina ng foreign direct investment. Sa kabila nito, sinabi ng alkalde na panatag ang ekonomiya ng lungsod ng Maynila. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balansadong balita. Sa iba pang detalye ng ating mga balita, dinepensahan ng Independent Commission for Infrastructure ICI ang hirit na executive session ng 4 na imbitadong kongresista. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka, malinaw sa guidelines na may option ang mga resource person na humiling ng executive session na basta may factual at legal na batayan. Dagdag ni Hosaka, maaari namang i-waive ng resource person ang opsyong ito at ipa-livestream ang kanyang testimonya kaugnay ng flood control scandal. Aniya bago pa man humarap, sina Congressman Arjo Atayde at Dean Asistio kahapon, humiling sila ng closed-door hearing dahil umano sa mga sensitibo at pribadong impormasyon. Sa ambush interview ng media, sinabi ni Atayde na tinanong siya ng ICI kung gusto nito ng executive session. Sinabi naman ni Asistio sa DZRH News na pumayag siyang isapubliko ang kanyang affidavit, ngunit kailangang abisuhan muna ng ICI ang kongresista bago ito ilabas. Lumabas muna tayo ulit ng ating himpilan dahil ang DPWH Region 4B Maintenance Division Chief na si Juliet Calvo na nakalaya matapos payagang mag-bail muling inaresto. Bakit? Ang buong detalye sa report ni RH5 Val Gonzales. Val? Winat Diyos, kinumpirma ngayon ni Ombudsman Crispin Boying Rimulya na muling inaresto ng mga otoridad sa Department of Public Works and Highways o DPWH Mimaropa Maintenance Division Chief Juliet Calvo. Ito ay isang araw matapos na payagan ng Sandigan Bayan na makapaglagak ito ng 9,000 pisong piyansa para sa kanyang kinakaharap na kasong grapa. Sa pag-aay ng ICI at DPWH ng rekomendasyon sa Ombudsman na sampahan ng patong-patong na kaso
ang 8 mga contractors. Nilinaw ni Remulla na inayos na ng kanilang mga prosecutors ang kaso laban kay Calvo, kung saan kasama na ito ngayon sa kasong malversation of public funds. Sa ngayon ay bumalik na sa Sandigan Bayan itong si Calvo at iniintay na lamang nitong commitment order na ilalabas ng anti-graft court. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. DZRH, balansyado. Sa ating pagbabalik, puntahan natin ang iba't ibang probinsya sa bansa. Pilipinas ang ating oras sa 6:05 ng gabi. Balansyado. Balansyadong balita. Tayo po'y nagbabalik sa DZRH Balansyado ang ating oras 6:12 ng gabi. Nakuha natin ang mga balita sa iba't ibang probinsya. Top drug target sa Davao City, arestado. 9 million pesos na halaga ng shabu. Nasabat ang report hatid sa atin ni June Soter ng Action Radio Davao. June? Himasriya sa kulungan ng isang itinuturing na top 1 city level priority target sa iligal na droga matapos ang matagumpay na bypass operation sa kilometro 8.5 Mount Teresa, Barangay Matinapangi, Davao City kaninang alas 7 ng umaga, Nobyembre 26, 2025. Kinilalang suspect sa alias na Janjan, 25 anyos, freelancer at residente ng nasabing lugar. Ayon sa report ng Taluma Police Station 3 ng Davao City Police Office, isinagawa ang operasyon ng Intel Operative sa pangunguna ni Police Lieutenant Rizaldi Zuaga sa ilalim ng direktang supervisyon ni Police Major Genesis Oriel, Station Commander. Nahuli ang suspek matapos tanggapin ang bypass item na nagresulta sa pagkukumpiska ng pinaghinanaang shabu na may kabuuhang standard drug price na 9,010,000 pesos. Nakuha sa posisyon mula sa suspek isang pakiti ng shabu na bypass item na 170,000 pesos at 6 pa na pakiti ng pinaghinanaang shabu na may halagang 2,040,000 pesos at isang vacuum sealed block na pinaghinalaang shabu na 6,800,000 pesos. Sa ngayon, nakulong ng suspect at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito si June Sotera para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat June Soter. Samantala, miyembro ng NPA na nasawi sa sagupaan sa Samar, binigyan ng disenteng libingan ng militar. Ang detalye sa report ni RH34, Jane Bantayan. Jane? Binigyan naman ng disenteng libing ng mismong kasundaluhan ng 8th First Infantry Brigade ang napatay na miyembro ng New People's Army sa naganap na sagupaan ng militar at NPA noong November 22 ngayong taon sa Gandara at San Jose, Samar, kung saan na-recover ng tropa ng gobyerno ang mga matataas na uri ng baril. Ibinaba ng mga kasundaluhan ang napatay ng mga miyembro ng New People's Army mula sa encounter site. Binigyan din naman ni Brigadier General Ariel Orio, commanding officer, na mananatili ang pagsunod sa international humanitarian law kahit pa sa gitna ng conflict. Siniguro ng opisyal na igagalang ang karapatan ng mga combatants at non-combatants. Samantala, kasalukuyan naman na ginagamot ang sugatan ng NPA sa nasabing sagupaan matapos na ito ay mag-surrender sa militar at humingi ng tulong na siya ay magamot. Mula sa Action Radio Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mula Samar, puntahan natin ang Cavite. 12 milyon pesos ang nahalaga ng sigarilyo at vape na kumpiska dyan sa lalawigan ng Cavite, pero babalikan natin yan sa report ni RH30 Eric Dastas. Mamaya babalikan natin. Puntahan naman muna natin ulit ang Samar dahil ang mga minamanehong sasakyan o ang minamanehong sasakyan ng isang pulis abay sumalpok daw po sa poste. Ginagamot na siya ngayon sa ospital. RH32 Jimmy Angay-Angay sa report. Jimmy. Isang pulis ginagamot sa ospital matapos sumalpok ang minamanehong sasakyan sa bayan ng Paranas, Samar. Ang biktima isang police officer na katalaga sa 1st Eastern Samar Provincial Mobile Force Company. Nangyari sa dito alas 3:35 ng hapon sa Barangay 2, Poblacion, sa naturang bayan. Sa investigasyon ng PNP, ang biktima ay nagmamaneho ng isang itim na Hyundai na pick-up na sasakyan. Nagbibiyahe ito sa Marley Kahawi papuntang Artiche, Eastern Samar. Galing Paranas, Samar, pagdating sa Barangay 2, Poblacion,
Nawala ng kontrol ang manibila ng sasakyan kaya sumalpok ito. Sa metal post ng concrete water tank ang nagtamo na mga sugat sa katawan ang biktimang pulis. Itinagbo ang naturang pulis sa pinakamalapit na ospital para malapatan ng kaukulang lunas. Mula dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jimmy Angay-Angay. Samantala, 12 million pesos na halaga ng sigarilyo at vape products na kumpiska sa Cavite at 4 na sospek arestado. Ang detalye sa report ni RH30, Eric Dastas. Eric? Wala, hanggang sa apat nga. Babalikan natin ang detalye ng report ni Eric Dastas. Nagkakaroon lang ng kaunting problema. Medyo kaunting problema na. Bago sa ating mga provincial reports ulit, dakuan natin ang iba pa nating mga balita. Makukulong sa New Quezon City Jail sa Payatas ang dating DPWH Region 4B. Diyan po yan sa Mimaropa Planning and Design Division Chief na si Montrexis Tamayo matapos maaresto dahil sa pagkakasangkot sa maanumalyang flood control sa Oriental Mindoro. Pasado alas 11 ngayong umaga o kanina umaga na maglabas ng commitment order ang Sandigan Bayan na 6th Division para sa dating opisyal na pangsiyam na sa mga nauhuli ng mga otoridad. Ayon sa Criminal Investigation and Detection Group, naaresto si Tamayo sa NAIA Terminal 3 kahapon at na-turn over sa Sandigan Bayan kaninang umaga. Matay sa mga ulat, sa bansang Jordan, umano ito huling na monitor na nagtatago. Matatanda ang siyam na mula sa 16 na akusado ang nasa kamay ng mga otoridad, kung saan si Tamayo ang pangwalong makukulong dahil nakapagpiyansa sa Sandigan Bayan si Juliet Calvo na kanina naman ay naaresto na rin. Ayon po yan kay Ombudsman Remulla. Samantala, humingi muna tayo ng update sa nangyaring pagpatay sa isang barangay captain sa Digos City. Andyan ang ating kasamang si June Suter. June? Babalikan natin ulit si June Suter maya-maya lang. Puntahan muna ulit natin ang Cavite. Sa report ni Eric Dastas, 4 daw po ang naaresto ng PNP CIDG dahil doon sa 12 milyong pisong halaga ng sigarilyo at vape products na kumpiska sa Cavite. Idetali mo yan, RH30. Eric? Yes. Hello. Hi. Sige. You're on air, Eric. Mukhang nagkakaroon ng problema ang balikan linya ng natin ating mamaya. mga komunikasyon. Pero bukas nga nakatakdang humarap sa Independent Commission for Infrastructure ang 2 pang resource persons bukas November 27. Kabilang po dito sina Representative Maria Victoria Marivic Copilar at Representative Patrick Michael PM Vargas na kapwa humiling ng executive session. Ibig pong sabihin wala na namang live stream ang hearing ng ICI bukas gaya ng unang 4 na kongresista na sumalang sa komisyon kanina at kahapon. Hindi nangangamba ang Department of Public Works and Highways sa rekomendasyon katuwang ang Independent Commission for Infrastructure na kasuhan sina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Elizalde Co. Ito binigyan diin ni DPWH Secretary Vince Dizon sa Senate Plenary Budget Deliberation sa pagtatanong ni Senator Francis Cheese Escudero. Sabi ni Dizon, nagdesisyon silang kasuhan sina Romualdez at Co. matapos mapag-aralan ang records ng DPWH, Sunwest Corporation at Hightone Corporation. Narito po ang tinig ni na Escudero at Dizon. Di po kaila sa publiko ang relasyon ng dating speaker sa Pangulo. May naramdaman po ba kayong anumang pangamba o pagdadalawang isip kaugnay sa ginawa po ninyong paghahain ng kasong ito? Wala po, Mr. President. Wala po. In fact, sa lahat po ng aking pag-uusap sa ating Pangulo, consistent po siya sa kanyang sinasabi na kung saan po ang ebidensya, doon po tayo pupunta. Kahit na sino pa po ang pwedeng maisama, basta tututok lang po kami sa ebidensya at yun po ang aming isusumite. Thank you very much.
Samantala, pasadahan ulit natin ang ating mga provincial reports. 48 years old na lalaking street-level individual drug suspect dyan po sa Alaminos City sa Pangasinan, arestado. Itali mo ang balitang yan, RH38, Freddy Fajardo. Nasa kustodiya ngayon ng Alaminos City Police Station ang 48 anyos na lalaking street-level individual na residente ng barangay Pukal-Pukal sa syudad matapos itong arestuhin ng masamsam sa kanilang bahay ang siyam na plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 10 gramo at may street drug price na 680,000 pesos. Batay sa ulat ni Alaminos City OIC Chief of Police Lieutenant Colonel John Ringo Quintinita na nakarating sa tanggapan ni Provincial Director Colonel Arbil Mercolio, alas 9:20 ng umaga nagsilbi ng search warrant na pinalabas ng Regional Trial Court of Alaminos City, Pangasinan ang kanyang mga tauhan sa bahay ng suspek kasama ang Regional Intelligence Division at PDIG SOU1 in coordination with PDEA Regional Office 1. At dito nakumpiska ang illegal na droga at iba't ibang mga drug paraphernalias. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng suspect. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RH38 nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat Freddy Fajardo. Samantala, balikan ulit natin ang report ni RH30 Eric Dastas. Patungkol po ito sa 12 million pesos na halaga ng sigarilyo at vape na nakumpiska sa Cavite, kung saan 4 suspect ang arestado. Eric Dastas? Tumulang sa Ayusin po ulit natin ang koneksyon kay Eric Dastas at balikan natin ang report ni June Suter. Humingi tayo ng update patungkol nga po sa nabaril o nasawing barangay captain sa Digos City. June Suter? Yes. Isinailalim na sa administrative relief si Police Lieutenant Colonel Blair Ipong, Acting Chief of Police ng Digos City Police Station. Pinapirma ni Police Regional Office Regional Director Police Brigadier General Leon B. Rosete. Ang ito sa pagpapalipat kay Ipong. Konting pihit muna, June. Yes. Sige, go ahead with your report. Yes, isinailalim na sa administrative relief si Police Lieutenant Colonel Glenn Ipong, Acting Chief of Police ng Digos City Police Station. Ito ang kinipirma ni Police Regional Office Regional Director Police Brigadier General Leon Victor Rosete. Ayon kay Rosete, agad-agad ito sa pagpapalipat kay Ipong matapos katanggap ang ulat na nabanggit palaki sa dating live stream barangay captain Mukha talaga ng kakaproblema ang linya ng ating komunikasyon, pero ang binabanggit ni June Suter ay yung Acting Chief of Police daw po ng Digos City ay pansamantalang inilipat sa administrative relief habang iniimbestigahan nga po ang pagkamatay matapos pagbabarilin itong barangay captain dyan po sa Digos City. Puntahan naman natin ang Northern Luzon dahil may mga ilang lugar daw doon na partner Mina na binabaha dahil sa walang patid na pag-ulan. Anong update dyan, RH25, Grace Sansano? Diyosa, halos isang araw ng walang tigil ang pagbuhos ng ulan, epekto ng shoreline sa bahagi nga ng Cagayan. Hindi lamang sa Cagayan ang dumaranas nito, maging sa Isabela. Kaya naman marami ng mga barangay ngayon ang may mga tubig bahana. Sa katunayan, ang Tuguegarao City forced evacuation ngayon ang ipinapatupad ng punong bayan na si Mayor Myla. At iayon nga dito, kinakailangan na sumunod ang maraming residente dahil nasa mataas o 10 meters critical level na ngayon ang Tuntun Bridge. Sa ngayon ay may isang gate ang bukas sa Magat Dam, kaya naman maraming inaasahang tubig din ang bababa mula sa bahagi ng Cagayan River. Ilan sa mga residente ng Tuguegarao City ngayon ay dumanas na ng hanggang tuhod na tubig baha
Kung magpapatuloy ang pagbuhos ng ulan, inaasahang tataas pa rin yan at mas delikado dahil gumagabi na. Samantala, sa bahagi naman ng Central Luzon, sa lalawigan ng Aurora, marami rin na mga mabababang lugar ang binabantayan tulad sa bayan ng Dingalan. May 4 na mga flood-prone area at landslide area ngayon ang tinututukan ng mga otoridad. Maging sa bayan ng Baler ay wala ring tigil ang pag-ikot ng mga tauhan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management at maging sa bahagi rin ng Dipakulaw na nakaranas noong nakalipas na bagyong Uwan, ngayon ay muling tinututukan ng mga otoridad. Yan ang ating update. Ito, CRH25, Grace Vera Sonsano, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balansadong balita. Puntahan ulit natin ang iba pa nating mga balita. Dahil walang nakitang paglabag ang Political Finance and Affairs Department ng COMELEC sa donasyon ni Lawrence Lobiano, ang presidente po ng Center Waste Construction and Development, na 30 million pesos para sa kandidatura ni Senator Cheese Escudero noong 2022. Batay po sa inilabas na resolusyon, walang nakitang ebidensya ang PIFAD na nagpapatunay na ang donasyong nasa Statement of Contributions and Expenses o SOSI ni Escudero ay galing sa Center Waste. Ayon po sa departamento, magkaiba ang legal na personalidad ni Lobiano at ng Center Waste at walang basihan para sabihing corporate funds ng kumpanya ang napunta sa kampanya ni Escudero. Dahil po dito lumalabas na walang paglabag si Lobiano at walang legal na hadlang sa pagtanggap ng kontribusyon si Escudero. Inirekomenda rin ng PIFAD na tapusin na ang investigasyon dahil sa kawalan ng ebidensyang sumusuporta sa reklamo. Samantala, magbibigay naman ng 1 milyong pisong pabuya si Vice President Sara Duterte para sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon na magtuturo sa pumaslang kay Barangay Captain Dodong Bukol ng 3 de Mayo, Digos City. Naka-FB Live si Bukol kahapon habang inaasikaso ang isang residente na nagrereklamo ng walang ID na pagbabarilin siya ng hindi pa nakikilalang salarin. Agad na dinala sa ospital ang punong barangay pero idineklarang patay. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang live stream at iba pang ebidensya para matukoy ang salarin. Sa iba po nating balita, 2 na po ang naitalang missing person ng NDRRMC sa Negros Island o Negros Island Region kasunod ng pananalasa ng bagyong Verbena. Bahagi sila ng 78,736 na pamilyang katumbas ng higit 275,000 na individual na apektado ng tropical depression. Sa kabuang bilang, 14,238 na pamilya ang mga nananatili sa mga evacuation center. Pinakamarami sa mga sinalanta o halos 45,000 pesos o 45,000 na pamilya ang galing pa rin sa Negros na magugunitang nakakaranas ng malawakang pagbaha gaya sa Bacolod City. Bukod po sa lugar ay apektado rin ang ilang residente sa Mimaropa, Region 6, Region 7 at Caraga. Samantala, ipinatawag na ng Land Transportation Office o LTO ang registered owner ng dump truck na sangkot sa karambola ng sasakyan sa sumulong highway sa Antipolo City, Rizal. Sa inilabas na show cause order, pinakaharap para sa investigasyon ang rehistradong may-ari na si Miss Cristina Alcazar de Castro o sino mang kinatawan nito. Sa report ng Antipolo City Police, nawalan umano ng preno ang dump truck kaya bumangga sa likuran ng isa pang dump truck. Sa lakas ng impact, dumaos-dos ang 2 truck pasulong at umararo sa 5 pang sasakyan na nagresulta ng pagkamatay ng 3 katao, kabilang na po dyan ang driver ng nawalang preno dump truck. Yung driver na po ng nawalan ng prenong dump truck. Nakatagdang humarap sa LTO Central Office sa East Avenue, Quezon City ang may-ari ng truck na si De Castro sa Biyernes, November 28 kaugnay ng naturang insidente. Samantala, puntahan naman natin ang ating mga balita sa Ibayong Dagat. Para po sa ating foreign news, libo-libong rallyista nagprotesta sa Turkey para kondenahin ang gender-based violence. Don Carlos sa detalye. Don?
Nagtipon-tipon ang nasa higit 2,000 rallyista sa Istanbul, Turkey para labanan ng lumalalang kaso ng mga gender-based violence. Ito ang naging aksyon nila sa paggunita ng International Day for the Elimination of Violence Against Women. Dinaluan nito ng mga kababaihan at miyembro ng LGBT community na sabay-sabay nagmarcha habang sinisigaw ang pangalan ng mga naging biktima. Ayon sa ulat ng We Will Stop Femicides, nasa 235 na ang pinatay na kababaihan mula Enero hanggang Oktubre ngayong taon, habang 247 ang namatay sa hindi pa tukoy na dahilan. Palagay ng ilang grupo, nagsimulang tumaas ang krimen nang bumitaw ang Ankara sa International Convention on Violence Against Women noong 2021. Ito si Don Carlos ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinaka-latest chika! Pinaka-bagong pinag-uusapan sa mundo ng mga artista! Di kami papayag na mahuli ka! Kaya tutok na sa RH Showbiz News Report! Samantala, Catriona Gray magre-release ng holiday song ngayong November. Narito po ang aking Showbiz Report. Mukhang the season just got brighter dahil babalik sa music scene si Miss Universe 2018 Catriona Gray. Inanunsyo ng Cornerstone Entertainment na ilalabas ng beauty queen singer ang kanyang bagong Christmas track na pinamagatang Every Christmas ngayong November 28 sa lahat ng streaming platforms. Kapansin-pansin ang cover art ng single ni Catriona, isang portrait niya na may glittery tears. Hindi naman bago kay Kat ang mundo ng music. Bukod sa kanyang reign bilang Miss Universe, kilala rin siya bilang isang gifted vocalist. Noong 2021, inilabas niya ang self-written track na Love Language. May music diploma rin si Catriona in Music Theory mula sa prestiyosong Berklee College of Music. Nakapag-perform na rin ang beauty queen sa mga lokal na music spots tulad ng Route 196 at viral online ang kanyang mga cover ng Oh Holy Night at ang kanta ni Adele na Set Fire to the Rain. Ito si Josa Cruzat nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. I-ready na ang inyong cellphone dahil tinatawagan na namin ang next winner sa Kring Kring Panalo Malacash sa telepono. Meron na tayong winner para sa Kring Kring Panalo promo natin. Tawagin na natin siya. Magandang gabi po, Miss Mary Jane Atino. Hello po. Ayan. Alam mo, akala ko Mary Jane Lastimosa. Ayun, beauty queen from Catriona Gray to Mary Jane. Yan, Mary Jane, kamusta ka naman ngayon dyan sa Pangasinan? Okay lang po. Ayan, gusto mo bang mag-uwi ng instant 500 pesos? Siyempre po, gusto ko. Okay. Sino ba naman ang aayaw, di ba, partner? Sagutin mo lamang ang aming katanungan ni Wina Pearl. Yan, Ma'am Mary Jane, ano po ba ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas na inyong pinakikinggan? Una sa Pilipinas at una pa rin sa Pilipino. DZRH po. Ayun! Pasok sa Nasa banga. pool. Congratulations, Ma'am Mary Jane Atino. Baka may gusto po kayong batiin? Binabati ko po pamilya ko dun sa Infanta, Pangasinan po. Sa sila mama ko po, Hilda, at si papa ko po dyan sa bahay. Yan. Congratulations po. Maraming salamat po. Yan, wag niyo pong ibababa ang inyong telepono at kakausapin po kayo ng aming Sofia Gans para po makuha ang inyong detalye. At yan po ang ating Kring Kring Panalo winner ngayon sa DZRH Balansyado, si Miss Mary Jane Atino ng Pangasinan. Sumayin niyo na po ang kabuuan ng DZRH Balansyado. Sa pangalan ni Ka Henry Uri at Miss Karen Oyong, kami ang inyong nakasama. Ako si Josa Cruzat. At ito naman po si Wina Pearl Hesoro. Susunod na ang usapang legal with Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam. Pilipinas ang ating oras, 6:35 ng gabi. Ang oras